Di ako. Okay, timer starts now. Ay, alam, may 2 minutes pa dapat. Sige lang, okay lang na. Ah, hello, good evening. So, welcome sa third session ng ating inventory system. Maliit na inventory system. Ah, actually, ito is intended sa mga grocery or sari-sari store. Every session, 1 oras lang para hindi masyadong tumagal at hindi tayo masyadong mapagod. So, ito ay freestyle coding. Uh, ang focus is ang output. So, yan. Focus lang sa output. Ako na bahala sa coding. So, kasi 1 hour lang to. Let's code! Okay. Bago nun, bago tayo magsimula, sagling, ano muna, maikling recap muna sa ating natapos kahapon. So, ito pala yung ginawa kong screen, ano na lang, welcome screen. So, inventory session 3 na tayo. Item master at saka other properties na idadagdag. So, natapos natin sa 2 session, nakagawa na tayo ng item master natin. I mean, yung ibang properties na dagdag na natin. So, marami pa tayong dapat idagdag dito. So, nakaka-save na tayo ng description, ng price, ng quantity, which is sa susunod, i-improve pa natin yung tawag dyan, yung paano i-entrada yung mga fields na to. So, may editing na to, may creating ng new. Okay. Pero wala pang mga shortcut, wala pang mga icon. Pero abot tayo dyan. So, meron din tayong menu. Ang last session natin, nagtapos tayo dun sa mga sa paggawa sana ng brand, kaya lang nabutan tayo ng time kasi nga strictly 1 hour lang to. Maraming ano dito, rules. Okay, so itutuloy ko na. Gagawa na ako ng brand at saka maliban sa brand pala, isasabay ko na lang din yung, kasi naglakad-lakad ako sa dagat kanina. Naglakad-lakad sa dagat. Naalala ko na dapat pala merong expiration date, may reorder limit, meron din tayong last sale date, last refill, last inventory date, yun yung pinakamahalaga. Yung brand, kahit sa sunod lang yung manufacturer, yung ito pang isa, yung packaging niya, kung obsolete or hindi. So, while ito yung isa-isa ko itong mga properties, isama na natin siya sa paggawa ng isama na natin siya sa ating table yung ginawa natin kahapon. So, nasa brand na ako actually kahapon. So, itong brand na to, gawan ko na lang to ng stored procedure. Huwag kayong, kahit ako na bahala dito, huwag kayong mag-focus dito kasi nasa coding part na tayo ngayon. Tsaka pala sa mga kaka-node lang, eto hindi naman to sa pagpo-promote ng kung anong programming language o kung anong tool ang dapat gamitin. So, ang main content ng talaga natin, ang main concept natin dito is gumawa tayo ng isang application, yung inventory nga. At sana makabuo tayo ng isang gumagana at napapakinabangan na inventory system. Gusto ko lang kasi din i-replace yung mga tawag dyan, yung paggawa ng gamit ng Excel file para at least medyo mas mapapadali naman yung entrada natin. So medyo wala ako sa ano ngayon, medyo salita-salita. Kaya purely, I mean hindi naman purely. Gusto salita pa rin naman tayo kahit papaano.
ilalagay ko na yung brand master. Dito tayo nagtapos kahapon. So meron na tayong ginawang table niyan. Bukas sana nasa mood tayo at para fresh yung mind, para medyo mas mabilis yung trabaho natin ngayon kasi parang natutulala pa ako. By the way, kasama ko pa lang yun yung boss ko, nasa likod ko lang. Kahapon kasi duty siya. So parang wala akong, inspiration kahapon. Hindi nakatulog talaga ako. Boss, hi ka nga dyan. Hi. So, insert into. Kailangan ko yata talagang magkape. At yung laman ng table natin, ano lang, yung nasa brand. Siyempre, yung pinaka-basic muna tayo. Pero dapat eto kasi meron tong kailan mo ginawa, encoded by, encoded date, kailan siya yung master na to, kailan minodify, sino nag-modify, parang ganun. Pero kasi ako lang din naman yung gagamit sa ngayon. Kaya mo muna. So, lahat muna tayo active. Display lang natin yung brand name lang muna. Tapos, active 1 na agad. Matic na yan. So, last time yung master natin, nagka-error tayo doon kasi sinama natin pati yung unique key niya. Okay, bakit ko pa kasi na-explain di ba dapat, lang to. Ako na bahala sa coding. Gano'n kadami. Ano ba ang pinakamahabang brand? So, 250 na lang. Ayos na yan. Ano ang ginawa natin dun sa saving sa kabila? Nilagay yata natin sa parameter yung output. Ayun. Copy na natin to hanggang sa set. Set. Sumitra. Brand lang to. Yan. Brand. Yan. Rock na yan. Save muna natin. So, tapos na ako sa paggawa ng pang save natin sa database. So, sa code na naman tayo ngayon. Yung laptop ko medyo mabagal talaga. Parang pagod din tulad ko. So, sinasabi ko nga, kung may mga nanonood na programmer, hindi ko na-explain yung code kung anong ginawa ko dito. Basta ito na to. Kasi yung focus naman nito is yung magiging result ng ating application. So, ang gusto kong ma-input actually is yung mga nagtitinda or yung may mga experience pagdating sa grocery
or mga retail na nagbebenta, mga sari-sari store, mga tangge ba? Kasi meron din kaming ganyan. Actually, isa to sa reason kung bakit ako gumagawa nito kasi meron kaming maliit na tindahan, so posibleng gagawin ko ng POS instead na matuto pa ako ng mga sa Excel file, at para mapadali na din yung gagamit or mag-inventory sa amin. So parang yung purpose nito, double purpose kumbaga ba. Inshallah mabuo ko to at share ko naman sa iba yung output nito. Save brand tayo. Saving na tayo ng brand. Ano ba yung isa? Brand ID. Grabe, galing talaga kumanta ng boss ko. Kaya kahit minsan antok na ako, pag kumakanta pa, tulog talaga ako agad. Lamig ng boses, nakaka... boss? So, yun lang. Ang ano natin, yung mag-save lang muna tayo ng ng brand. Yun lang muna, edit at saka create. Yun. So, try muna natin kung makakasave tayo ng brand. Okay. Ay, bakit ko dito nilagay? Ako na. Sabi sa inyo eh. Minsan nagkakamali din. Pogi lang. Sorry na. Pogi lang. Simuti na malalabi, walang palagi, hindi mama. Minsan napapakanta talaga ako. Grabe oh. Minsan kapag nasa office, naka-headset kami. So, minsan pag nakikirid away kami sa kanta, ito kasi yung nagpaparelax sa amin. Pero yung nakikinig sa amin, nabubuisit. O bakit ba? Kanya-kanyang trip naman yun. Ano na ba itong tinatype ko? Sige lang, mag-error din lang. Bibigyan lang naman tayo ng error na ito mamaya. Bakit ba? Ano ba yan? Brand ID. Brand ID. Brand name pala. Yan. Track na yan. So, item brand. Punta tayo sa form niya. Aray ko. Paano ba to? So, dapat may brand list tayo. Mga brands natin. Ganyan. So, pag new, lagyan natin.
Pwede ba? Ano ba to? Okay na siguro to. So, lagyan natin dito ng... Bakit dito nilagay? Bayan. Black. Sige, ganyan. Tapos, entrada lang tayo ng... So, pag new... Dapat kasi may brandmaster muna to eh. So, sige, brandmaster muna tayo. So, ibig sabihin, tama yung ginawa natin. So, ganito yung magiging itsura niyan. Tulad nung nasa item master natin, pag-click natin ng new, mag-display tayo ng creation. Dapat ito yung creation. Tapos yung isa, listahan. Listahan ng mga brands. Tapos yung isang form, doon yung entrada ng mga... Mas maganda pa ganun. Tingnan ko lang. So, aray ko. Parang ganito ang ibig kong sabihin. Pasmado. Tapang ko mag-code na ano ah. Dire-diretso ah. Parang kala mo hindi walang error eh. O bakit ba? Ano na? Bakit ayaw mo magbukas? Itong maganda kapag nagbi-build, chika-chika muna tayo. Sige lang kapag nakita ako ng Microsoft, maawa yun sa akin. Sabihin nila, bakit kasi nagbablog nagbablog dyan eh, ang lupit ng lapi mo. Boss, sana naman, baka naman no, baka ito yung napapala natin kapag ano eh, copy paste tayo eh. Yan, okay na, rock na yan. So ito dapat, ito yung sinasabi ko, ang laman nito, ay bakit ba? Saan yung item master natin? Ayun, parang ganito din ang mangyari. Ito pala dapat ang kinopya ko. Anak ko naman talaga, oo. Ayos lang, pwede kopyahin natin.
So, ganito din yung magiging itsura ng brand master natin. Select natin muna to ha. Tanggalin natin. Mali pa. Ayan. So, ganito din. Pero, syempre, wala siyang parehas nga natin yung itsura niya dun sa ano. So, yung size niya. Gayahin natin para medyo uniform naman kahit pa paano. Brand Master Create ba to? Ayan. Pero ito, syempre, wala siyang mga price. Kumbaga, kopyahin lang natin yung saving niya. So, instead na ID, ito yung ID ng brand natin. Ito yung brand name. Brand name. So, save. Okay. So, rename natin to. Bilis. Time check. 20 minutes na. Ang nakalipas, nasa brand pa din tayo mga kaibigan naman. Oo, bakit kasi ganyan? Brand ID. Okay. Bilis. So, okay. So, tatawagin na natin yung brand master. Kasi tinatawag na natin to last time. Yan, brand master. Dapat dito brand master lang muna. Bakit? Nako talaga, oo. Minsan nakakuha ako ng idea kapag nanonood ako ng mga nagvo-vlog about sa maliit nila na sari-sari store or tindahan. Paano nila nililista yung mga items nila. Paano sila nag-i-inventory. So, ito naman open to sa lahat ng mga suggestion eh. So, new. Okay. So, dadagdag tayo ng brand. So, select natin yung master files natin. So, may brand master tayo dyan. Pag click natin yan, magbubukas yung brand master. Dito natin i-display lahat ng brands. Okay? Tapos, click tayo ng new. Type natin ng bagong brand natin. Ganun. So, lagyan ko muna ng code. Yung saving at saka yung retrieving. Ha? Okay, bye. Bye.
muna tayo. Mamaya na yung retrieve. Try natin mag-save ha. Tayo dyan. Bakit ko ba kasi nilagyan ng async to? Dapat boolean na lang din tong result. Pero sige, hayaan mo na. Lahat ng maisip natin sa isang pasada, lagay natin. Nakapatay tayo dyan. Ito yung identifier ko na may na-save ako na bago. Okay, game. Tara, let's do this. Let's check. Okay. So, master files tayo. Add tayo ng brand. Click tayo ng new. Type natin. Ano yung mga brand niya? Coca-Cola. No? Brand yun, di ba? Okay. So, save tayo isa. Tapos, wala pa akong retrieving, pero save pa tayo ng isa. Ano pa ba? Nestle. Okay? Nestle. Ngayon, check muna natin sa backend kung talagang nag-save ba talaga yun. Wala pa akong retrieving. Okay. Ayun. Sige lang. So, yun, may Coca-Cola na tayo. Coke or Coke. Nestle. Ano pa ba? Yung mga... Ang Nestle. Okay. So, ang brand, mga Nestle products, di ba? Coca-Cola products. So, yun yung mga brand natin. Brand name ba yan? Okay, game. So, display muna natin yung mga brand name para at least may ano tayo. Gawa lang ako saglit ng procedure, ha? Focus lang kayo sa output. Ako na bahala sa coding. Time check. 28. Ang bilis naman. Ito yung ano sa kapag nagko-code ka eh. Una, feeling mo bata ka pa. Pag tayo mo, may uban ka na. Grabe ka naman, no? Yung sa akin, yung uban ko naman, mula pa nung high school. Huli ka. Play muna tayo ng magandang music. Nako, nakisama pa yung napakalakas ko na laptop. Okay, may 30 minutes pa tayo. At least natapos natin yung brand. Hindi, nag-design tayo kasi medyo wala tayo sa mood ngayon. Okay, so ito ang mangyayari ngayon. Ngayon, i-retrieve natin to, ilalagay natin sa listahan natin ng mga brands. Yan, dito. Lagay natin dyan. Tingkat ng pag-asa. Ilang hikahos. Pinapasa Diyos sa likod. Masalakot gawain na haram. Lang
Langit lang ang may alam. Ano na? Nakikisama pa talaga yung lapi ko, oh. Ayan. Saan tumitira sa ilalim ng tulay sa dagat? Itaset ba yung laman nun? May handa akong tumulay. Items din. Ano na? Tingnan natin ha kung ma-retrieve ko yung record. So, ang laman lang naman nito is ID at saka brand ID at saka brand ID tsaka brand trust me brand name. Yan, okay na yan. Yan, ito brand ID displayed cell na lang yan. So, ito fill na yan. Rock. Okay. Yan muna. Yan na muna. At least nag-display tayo. Tapos naka-save tayo. Wala pang refreshing. Kaya pati pato kahit anuman ang pwede posibleng maging hantungan. So, dapat nito kasi nasa ano yan. Ay, naku. Ay. So, lagyan natin dito ng refresh muna. Ulit. Please. So, may refresh tayo dapat. So, ito lagay natin dito sa refresh. So, pag walang pangalan. Ano ba yan? Refresh. This, that. Ano natin? Igana na to. So, ano pa yung mga brands nga? Popular brands. Boss, popular brands in Philippines, ano?
Brands. Mm. Colgate. Nadali mo. Thanks, boss. So, yan. Bakit hindi ko na sorry naman. Sagwa. Pero, ayan mo na. Arrange ko lang to. Dapat kasi ganito yan. Bakit kasi? Saglit. Close na natin yun. Close natin, ha? Open natin ulit. Dapat. Bilis. Bakit walang name? Using natin to. Kasi dapat. Brand name naman yun, diba? Brand name. Hindi ko pinalagyan ng data property. Save ko ng data property. Add natin yung active. So, dapat ito checkbox. Ayan, yun ang magiging itsura niya. So, dagdag lang muna tayo. Next time yung edit. Para at least makamove on tayo sa brand. Ayan. So, master file, brands. Okay, kita nyo, may brands tayo. Pag mag-click tayo ng add, ibig sabihin bago to. Tawag na dyan. Ang sabi ko kanina, Colgate. Na close up. Colgate. Save, ayun. Yan, dyan na siya. Yan. So, meron na tayong list. Sige, sabihin natin, kailangan natin na siya ngayon i-map dito sa ating items. So, dapat, pag select ko nito, sabihin natin edit ko, maglalagay tayo dito ng drop down ng mga brands, kung saan siya nabilong na brand. Tapos, pati dyan, sige nga, dagdag ko na lang din pati yung obsolete. Dapat may checkbox tayo dito. Obsolete. Yung last expiration date niya, kung meron. Reorder limit. Mahalaga din yun, yung reorder limit. Para pag naging mababa dun sa reorder limit, pwede tayong magbigay ng notification. Diba? Pet. Sana umabot tayo sa mga ganong stage ng ating application. Time check. Nako, 20 minutes na lang tayo. So, i-link muna natin siya. Pag mag-save, dapat i-save din natin yung brand. So, focus na kayo sa output. Ako na bahala sa coding. So, save tayo ng item ngayon. Punta ako sa item, saving. Ngayon, dapat bagal. Hindi naman pagkakataon kahit parang ngayon ang kalahating katong lupambot na sa kahon, paano buhay ka pa daig mo patili yung tigo. So, brand ID, dagdag natin. Ano yung dadagdag natin niya? So, dapat may obsolete din tayo dyan. Reorder limit. Ano pa ba? Sign na natin. Barcode, dapat may barcode din tayo. Barcode.
gaano ba kadami yung barcode? Konti lang yun actually. Tapos, expiration, expiry date. So, date time. Siyempre, capture din natin yung last na naibenta siya, last sale ba yon, last sale date. Tapos ano pa ba, expiry, last na inventory sa kanya, kailan siya last na binilang. Ano pa ba, suggest na lang kayo next time na yung ano, packing unit. So, ID. So, dito sa packing unit natin, identify natin siya kung ano ba siya. Each, bottle, box ba siya, sachet, pack. Yun. So, may lagay tayo ng packing unit. Gagawa din tayo ng master file ng packing unit natin. Okay. Ano pa ba? Tapos, maglalagay din tayo ng ano pa bang pwede. So, kung may reorder limit, may maximum stock level din tayo. Ito, mga, kahit next time ito. Max stock level. Tingnan natin kung pwede din tayo gagawa ng mga bundles na yan. Pero next time na yan. Stock level. Okay. Ito muna. Subukan natin siya kung kaya siya ng 10 minutes. 10 minutes, 20 minutes. So, bilisan lang natin ha. So, may saving na tayo. Dagdag natin yung mga dinagdag natin na ano na columns. Ang landas mo't linya, sa unang madalas manapeng, sa wakas ng palabas ang bida. So, expiry date. Saan ba yung dinagdag natin? Ito, brand. Brand ba? Yan, brand. Makuli. Oops, bakit ko nakopya yun lahat? Yun, bakit ko nakopya lahat? Bakit? Bilis Ryan, at tapos na yung maliligayang oras mo. So, may obsolete na yata tayo. Wala pa ito. So, 0 yung lagi. 0 yung lagi. Lagyan natin sa mga default. Sorry naman. Tulog. Ano ba yung nilagay ko kanina? 500. Date. Okay. Fair malabol. Ewan ko kung ano pa yung mga idadagdag ko na property sa susunod. So, kung may maisip tayo, lagay natin. Dating ng price. Sasampulan muna natin ng design to. Tingnan natin kung maabot siya ng mga 6 minutes natin. Tapos, chill lang tayo. Design tayo ng ano ba bang pwede. Image pala. Sige, lagay natin. Susunod natin yung image. Quantity. Shortcut. May shortcut eh. Yan. Copy mo yan. Tapos paste mo.
Dapat ganito yata yun eh. Nako, hindi. Ayaw. Baliktad. Dapat ganito. Na natin. Ayaw mag-type eh. Ayun. Ayan, diba? Okay, harap na yan. So, ngayon, magdi-design na naman tayo. Lagay natin sa designer. Wala nang una. Anong item ka ito? So, ito dadami na yung mga properties natin. Dati ito lang. Ngayon, lagay natin to. So, para hindi tayo hila ng hila nitong saving, kasi sigurado dadami pa to, lagay tayo ng panel. Bilis. Nagko-code lang na parang tulog eh. Redact muna natin ito. Ako na. Yan, ganyan na siya. Kaya mo na yan. Pwede na yan. So, naglagay natin obsolete. Obsolete dapat checkbox yun eh. So, checkbox. So, pangalanan natin na nabubulol na din ako. Pero bakit sa Pinas, no, kapag halimbawa pagod ka, gusto mong mag-code, patagay ka lang kahit lasing ka. Absolute. Dinastify pa yung pagiging lasinggero eh. May kakilala nga ako dito eh, yung kasabayan ko nagtatrabaho. Parang nasa yung patay sindi nagtatrabaho, nagko-code. Sana hindi niya panood to. Ay, sorry. So, yung brand nakalimutan na natin. Okay. So, ganito ang mangyari dun sa brand na sinasabi ko. Okay. Pangalanan natin to ng brand. Yan, ganyan. Tapos, meron tayong combo box. Combo box. Yan. Yan. So, dito ngayon, mamimili yung user natin ng kung anong brand ba siya. Yan. So, may master file tayo. Ano pa ba? Sige, arrange na lang natin to next time. Quantity. Ano pa ba? Quantity. Ito. Reorder. Limit. Barcode. Yung barcode sa labas natin to i-save yung barcode. Expiry. Tingnan natin yung mga expiry. So, expiry naman, date. Date yun, date time ticker. So, format ng natin, DTP expiry. So, format. Ano ba yung format din sa Pinas? Dito kasi sa so, na lang natin, December 25, mga ganun na lang. Yung expiry ba hanggang days, no? Oo nga, hanggang days pala yan. Sorry naman. Iniisip, passport? So, DDMYYY tayo dito. So, mode niya. Ano nga yun? Ito, custom.
Yan, okay na yan. Nanginig yung sana makabili naman ako ng kahit mousepad lang oh. Boss oh, grabe oh. Kawawa naman ako oh. Boss, sana baka naman boss. Mousepad. Kaya lang baka kung anong hingin sa akin ni boss, wag na. Baka may kapalit. So expiry, ano pa ba yung iba? Last sale date. Actually, ito yung mga last sale date na to. Hindi natin to kailangan sa ngayon. Kasi yung plano ko dito, um, magkakaroon tayo ng mga transactions, kumbaga. Doon na papasok yung mga receiving, yung mga adjustment, mga ganun, mga physical inventory, yun. Doon na papasok yung mga yun. Naku, 10 minutes. So, tingnan na lang muna natin to. Idikit ko pa siya. So, kasi dumadami na yung ano natin, properties. Siguro, pwede na natin i-maximize yung tawag dyan. Yung item master talaga mismo. Yan, tulad nito. Dapat naka-maximize na to kasi marami nang madadagdag dito, mga expiry. Yung image pa pala. So, yung image, parang ganito na mangyayari ngayon. So, magdi-design na lang tayo sa remaining na 10 minutes natin. So, ang mangyayari niyan, ano ba magiging itsura ng So, maglalagay tayo dito ng area para sa attachment natin ng mga pag-attach natin ng mga images, barcodes, dito natin ilalagay yun ngayon. Tingnan natin kung anong magiging itsura. Panel. So, actually, yung magiging pinakaunang user ko nito is yung nanay ko. So, dalawa lang yan. It's either matuwa siya o baka paluin. Baka paluin ako na. Pinapahirapan mo ako. Ganyan na. Huwag naman. Picture box. Yan. So, lagay tayo dito ng picture box. Dito naman. Yan, picture box. Yan. Tapos, lagay tayo dito. Auto size. So, dapat may default tayo na ano. So, pag-click natin, doon na lang, wala nang browse na button. Pag-click mo ng picture na to, pa-pop up siya. Pa-pop up yung ano, tawag dyan, yung selection ng image. Okay. So, tulad nito. Dapat may default din tayo muna na no image. Ito. Yan. Oo nga pala. Nakasample na pala ako na ito. Yan. So, yung starting natin, syempre, no image talaga. Tapos, barcodes dito sa baba. So, mag-select ako dito ng item. Tapos, ilalapag ko dito yung barcode. So, lagay tayo dito ng text box. So, bukas, so may 5 minutes pa tayo. Bukas, inshallah, fresh ano tayo, fresh minds, fresh ang brain natin.
sana makarami tayo ng session bukas. So dito natin scan, tapos isabay na lang natin. Ganito lang naman yata yung ginagawa nila. So pag may mali, edi ulitin. Lagyan natin dito barcode. Dapat may QR din tayo. So nga, no? Hindi na uso yung barcode. QR na eh. Eh bakit? Hindi lagyan natin dito sa baba ng QR din next time. Pwede naman yun. No? So syempre, pag mga input, mga entries na tulad nito, tawag dyan, lagyan natin ng color para malaman naman. Pwede mag-entrada dyan. Ako, 5 minutes na lang. Ako, laki naman nito. Mga 25 lang. Or 20. Yan. So, dito ngayon malalagay yung barcode. Tapos, lagyan natin siya ng button. Okay. So, lagyan natin dito ng save or update. So, ibig sabihin, na-update natin yung ating item na sinelect. Ay, save pala. Or update pala, sorry. Update. So, dapat dito sa taas para hindi din malito kung ano yung selected natin. Copy natin. Bilis. So, dito natin ilagay ngayon. Ulitin natin yung selected natin. Ulitin natin. Item name. Ayun. Tingnan natin ano nung itsura na ito. Okay. So, may barcode. May ganyan. May ganito. Try natin, ha? Ay, dapat i-maximize. Dapat naka-maximize na ito ngayon. Kasi dadami na sila. 3 minutes. So, habang nagtatype pa ako dito, papaalam na ako, bukas kita tayo ulit. Same time, ha? Same time. Inshallah. So, lagay natin dito. Yung... di naabutin. Bukas na. So, maximize. Okay, guys. So, I think that's it. Time's up. So, yung ending ng ginawa natin ngayong araw na to ay... At ayun, eto na ngayon yung magiging itsura ng ating item. Select tayo dyan. Yan. Pag-select natin, barcode, basahin natin, diretso save, or click mo ng update, select. Attach, click mo to, mag-open yung image. Tapos select mo yung image mo na ilalagay. Next time, pag-select mo yan. Yun na yan. Tapos, inshallah matapos tayo dito sa Item Master, proceed na tayo sa mga transaction. Yun yung sinasabi ko. Yung mga receiving, mga inventory, mga adjustment. Gawin natin ng ganun para namomonitor natin lahat ng transaction. Kasi pag nag-update ka lang dyan ng expiry, ganun, hindi mo alam kung kailan ka nag-update. Hindi mo alam kung baga walang tracking ba. So, mas maganda pag gagawa natin siya ng transaction. Unti-unti. So, hanggang dito lang muna. Bukas ulit. So, tulad ng sabi ko, focus kayo sa output, ako sa coding. Yun na. So, bukas. See you. Bye-bye.